Ba't yung minute pa naman yung pen and pen? Pupula natin yan. Mamaya. Pagkat... Yung insert po yung yung sa 7 bias na na kinumpare po ni Brother Richard Gunn, yung 7 bias, doon sa 7 trumpet. Pati. Bali mag-ano po ako ng... Bali yung po, yung kanyang nilagay po doon, nasabi niya, yung 7 trumpets, yung 7 trumpets, kinumpare niya doon sa 7 bias. Kung mapapansin niyo po yung 7 trumpets, hindi siya ganun ka kasidhig na pangyayari kaysa 7 bias. Kasi ang 7 bias, dito pa natin makikita sa may after ng 7 trumpets. Si Ari. Yun. Kasi po yung 7 trumpets, ibig sabihin po ng 7 trumpets, yun yung wrath of God, yun yung galit ng Diyos na binuhos doon sa ika-7 trumpets. Magdodrawing po ako dito na trompeta. Paano ba? Ha? Sila. Sila. Yan. Magpapadrawing na po ako ng trumpet. Drawing ka lang yung triangle. Si Ganito. Yun. Yung first trumpet, Ayun ang first time. pakibuksan po sa Revelation 8 verse 3. Love, kung gano'n Wala po. Sige po, turn na lang po yung Revelation 8 verse 3. Ano ng Bible sa Bukod. Gigin yan. Ito gigin na. Sige, basa po. Sige, basa po Revelation 8 verse. Sige, ako na lang. na may hawak na isang ginto, pangsuob ng kamanyanan. Binigyan siya ng maraming kamanyanan upang dadalhin sa mga panalangin ng lahat. Sa mga banal sa ibabaw ng labanan ng ito. Simon. Sa harapan ng lugar. First bayad po yung trumpets po muna. Sa first trumpets po tayo. Mag-isa doon, puta yung ulan yung brother. Revelation 8:7 yun. 8-7 po. They were cast against earth, and the third part of this was burnt up, and all green grass was burnt up. Yun. Kung mapapansin po ninyo, yung first trumpet po, sabi doon, yung third part, nasunog siya. Nasunog. Sabi niya, tumihip ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapos sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng saribong tamo ay nasunog. Ibig sabihin sa first trumpet na yan, ang trumpet kasi ibig sabihin ng trumpet, it is a judgment. It is a judgment of God. So ibig sabihin, yung sa first trumpet na yan, doon binuhos ni God, yung pinaulan niya ng granizo at saka apoy. At yung third part ng ng lupa at third part ng mga punong kahoy ay nasunog. Tapos sa second trumpet naman po, pakibasa. Patuloy mga dalawang anghel at nilagay isang malaking bundok iniyal sa
baboy ay nabulusok sa dagat at tatlong pakakinilaban na naging dugo. Yun. Sa pangalawang trompeta naman, ay nagkaroon yung dagat naging dugo siya. Kung mapapansin yung lang dyan mga third part lang, hindi siya katulad ng bias dito, na yung bias is, yun talaga yung wrath of God, na lahat talaga ay, doon talaga yung nabuhos yung galit ng Diyos na buong mundo. Tapos pakibasa po sa yung pangatlong anghel naman po, yung sa Pangatong anghel. third trumpet. Tingnan mo. Tatlong anghel. Yan ang automate. Verse 10 po. Verse 10. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. Yun, kung mapapansin niyo po may nakalagay din, third part din nakalagay. Third part din ng sabi niya at nahulog yung mga bituin sa langit. Sabi niya at nahulog mula sa langit ng isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo. Ano po ba yung sabihin ng sulo? Sulo? Torch. Torch. Isang torch, parang, Then, sabi niya dito, na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng ilog at sa bukal ng tubig. Yun, mapapansin niyo third part po ulit. Sa fourth trumpet po, pakibasa ulit. Sa verse 12 po. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun, and the third part of the moon, and the third part of the star, so as the third part of them was darkened in the day, showed that for a third part of the likewise. Yun. Yung sa ika-apat na trompeta naman po, doon dumilim yung third part, yung moon, stars, at saka yung sun, nagdilim po siya. Then sa naman po, sa pang-limang trompeta, 9-1. At muli pagkakit ng anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, na sa kanya binigay ang susi ng kupay ng kaluluwa. Revelation pa rin. Nandyan sa website. Trinity to Eternity. Yun lang. Yun lang. Ay, binuksan niya ang galaw na kalaliman at napailang ng usok mula sa buhay na gaya ng usok ay sa malaking ang bakal at nagdilim ng araw tumihim at papawin dahil sa usok ng buhay. At nagsilabas ang usok sa mga balang sa lupa at binigay sila sa kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila upang ipaamang ang damo sa lupa, ni anumang bagay na sariwa, ni anumang kayo, kundi ang mga tao lamang. So walang takak ng Diyos sa kanilang mga noo. At sinatulungan silang pumagpatay ng mga ito, kundi pahiran nila 5 buwan. Mahirapan nila 5 buwan at sa kanilang pagkira kay Diyos ng alakdan mo, umagal sa isang tao. At sa mga araw yaon ay hahanapin ng mga taong kamatayan at kalumang. Verse 10. Verse 6. 6. verse 16. Revelation chapter 9, verse 6. Sige. Ngayon po sapat natin doon. 6. araw na yun, ay hahanapin ng mga tayo, mga kamatayan. At sa araw para ay ayaw kay Diyos. At mga nasa kamatayan. Dami, no? At ang kamatayan ay 1, natapos. 2. Yun. Dapat ito tapos. Ipang verse, Ano siya? Locus na locus. Nasa taas? Dami, no? 1, 2, 3. Hanggang 12 na katulad ng dito. Bakit ako tayo? Talikod sila. Balik natin. Hanggang 12 siya. Ako na. Nasa niteg. Okay na po? Hanggang 12 di ba tapos? Sige, pakita. Okay na ako, 8 to 12. At sila yung Lagay ng mga ang kanilang Dito naman. sila yung mga balitin. Lagayan ng balitin bago. At ang kanilang mga pangpangkagay ng puso ng mga karas. At ang maraming kabayan na dumadal sa Saan? Yun. Kung mapapansin niyo po, nandito po siya yung fifth
to 6th trumpet. 5th to 6th trumpet. Sabi po doon sa verse na yon, yung 5th to 6th trumpet, dito, sa kalagitnaan na po ito, dito po si yung Antichrist. Dito po siya lumuklok sa first 3.5 year. Yan. Ito, by the way, ito pala mangyayari sa tribulation. Yan. Kung mapapansin niyo po, ito yung first 3.5 year na kung saan dito binuhos yung third woe. Itatlong aba. Yung aba. 3 woe. Ito, aba. Ayan o. Yung 3-1, ibig sabihin po niya, yung first woe ay 5-month tormention. Tapos yung pangalawa po ay bloodbath. At saka yung ay killing of the two prophets. Then yung sa pangatlo po, yun yung bloodbath po. Yung killing 144,000 yung bloodbath. Yun. Dito po siya binuhos. Tapos, ang kasunod po nun ay yung ay dito pala sa mga 6 trumpet. Dito may lalabas na mga tawag dito. Locos. Anong po Tagalog yung locos? Ano siya doon? Locos na sa ano na sa fifth. Sa fifth trumpet. Yun, sa fifth pala. Then, after ng Yung race yung forever sa 6th trumpet. yun. Yan. So, lipat na tayo kasi yung ano ko talaga is the 7 bias. Inano lang to ni Brother Richard Gunn. Kinompare niya yung 7 trumpets doon sa 7 bias. Kaya nakasama po yung 7 trumpets na to. Ngayon, yung ikapang 7 trumpet, yan. Dito po naka-place yung yung pang 7 trumpets, which is, yung pang 7 trumpets, which is dito na yung 7 bias. Sa pang 7 trumpeta, doon binuhos ng Diyos yung wrath of God niya. Na kung saan, kung mapapansin nyo, di ba kung mapapansin natin dito, bakit mga third part lang dito? Yung moon, yung star, yung dumilim, third part lang siya. Yun. Mga third part lang siya. Pang first trumpet, di ba, dito, third part lang ng grass yung nasunog. So, ibig sabihin, pag sinabing third part, hindi siya buo. Pero sabi ni Brother Richard Gunn dito, nasabi niya, dito sa pang, ayan po. Yan, kung mapapansin niyo po, ito po siya. Ito yung first trumpet, second trumpet, third, fourth, and fifth. Ito si Antichrist, dito siya nag-reign. Then after that, ito yung 6. Ito yung, kung mapapansin niyo, nandito yung 7. Dito yung 7, which is, dito binuhos ng Diyos yung 7 bias. Nasabi niya, yung 7 bias na yun yung pagbuhos ng galit ng Diyos na kung saan, ano yun, buong mundo yun. Hindi lang siya third part, kundi buong mundo. Buong mundo, talagang wash out. Yun. Then, buong mundo na to, 7 bias na to. Hindi third part lang, sabi ni Richard Gunn doon. Kasi dito mo sa first trumpet, third part lang. Yun, ayan o. Napapansin niya, ito yung 7 bias. Ito, 7 bias. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko makita. Basta 7 yan, nakalagay dyan, hindi ko makita. Susuban na lang ni Brother Renan. Kasi yung nabasa ko, hanggang second bias lang ako nakabasa. Okay. Sige, tanong na. Dito ka na, hindi na ako magsususo. Sige, ako muna kung kaya ko. Okay. Diba, nasa Revelation chapter 16 po tayo. 16, no? Okay, una ko muna tanong, bakit tayo lumako dito sa Revelation chapter 16? If you will interpret the book of Revelation, para saan ba yung historical o futuristic interpretation? Sabi ni Papa yan. Futuristic. Futuristic po, kasi hindi pa naman po nangyayari talaga yung ano po eh. Hindi pa naman nag-date si Antichrist eh. Wala pa po tayo sa sense bias. Future pa po. Ayun, dito sa unang anghel, di ba sinabi, binuko sa lupa ka ng dala ng magpo, kaya nagkaroon ng mahapsi at napapalilim sa mga tao nila sa pinagila at tumang masalarawan ito. Sino pa ba yung mga tao may tatak na halimon at tumang masalarawan? Sino yung katumparan nito?
Yung taong may tatak na halimaw at sumamba sa larawan nito. Ito po ba yung literal na may tatak talaga? Ay, hindi po. Sino? Sino Hindi po. ba nito? Hindi po yun. Hindi ibig sabihin po na may tatak sila. Sila lang yung ano. Hindi, Sila, dito muna tayo sa una. First rank. sa first round po, hindi po ibig sabihin na sila, may mga tatak sila na literal. Actually, hindi naman literal yung tatak na yan eh. Hindi yan ibig sabihin na lagay ko sa noong mo 66. Yung mga ano, yung mga hindi mananampalataya. Sino yung mga sumasamba sa larawan? Yung mga yung kasama ni Antichrist. Sino nga yun? Yung mga taong hindi mananampalataya po. Kaya nagkaroon sila ng mga na sakit sa balat, pati sa Yun nga. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang anghel. Yung tubig naging parang dugo. Literal ba ito na naging kulay-kulay yung tubig? Opo. Hindi kulay-pula po talaga. Na naging Sa akin po yan hindi ko alam sa size niya. Siyempre nakalagay po doon, yung tubig naging ano eh, literal sa akin eh. Eh siyempre sasabihin po ba yan ng Bible na naging pula ang dagat kung hindi totoo po yun. Kung simbolika lang po ba yan. Kasi sa panahon ni Moses, pumula din naman yung tubig eh. So yung sabihin, kasi tayo mangyayari din doon. Yan ang, wala na pong tanong. Sige, Joseph, ay, ano ka ba? yan yung sinasabi. Last ko lang si Mali Luis. Ako pa rin? Sige. Himay-himay ko sana ito eh, pero last na lang. Sige, Mali Luis, mamaya pwede mo i-share kayo sa'yo. Ito, sinasabi, ito sinasabi sa ika-apat na anghel naman, na may kapangyarihang sunugin ng mga tao sa pagpapatindi ng init. Literal ba lumiyab yung mga tao ito? Sa first First day. sa fourth angel. Hanggang 9. Literal ba na lumiyab yung mga tao rito? Parang binuhusan ng gasolina tapos binato ng lighter o ng posporo na sunog talaga, literal. So, sinilaban ba yung tao rito, literal? Basahin mo ba? Sa ikaswa, at umingin pa ikaapat na anghel at nasugatan ng mga isang bahagi ng araw. Ay, birthday ng araw. 68. Hanggang 16 verse 8. 9. Hanggang 9. At iniwan na ilapat ang kanyang mangkok sa araw at ibigay nito sa kanya ang masunog ng apoy ang mga tao at nangasunog ng mga tao sa matinding init at sila'y nasunog sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Opo. Ito yan mga atomic bomb. Kasi sasabihin mo ba ng Bible na hindi sila masunog? Mga ano yan, Sa verse Lisa? na ito, may Babagsak. nasunog. May mga pang literal na ganiso galing sa langit pa. Meron yan. I believe. Okay. Tanong ko kay Ate Han, ano yung pinagkaibahan ng 7 trumpet at 7 fire? 7 trumpets is a judgment of God and 7 fires is the wrath of God. 7 fires is the wrath of God. 7 trumpets is the judgment of God. Judgment lang po yung trumpet. Ibig sabihin ng trumpeta is a judgment. Kung mapapansin mo, basahin sa kay Richard Gunn, sabi niya, ano yan, judgment of God yan. Pero ito, salot talaga to. Salot. Wrath. Galit, puot. Bukod sa judgment, ano yung wrath? Yung Wrath, puot. Ha? one sir. Message. Pwede din siya message yung trumpets. Ha? But what siya Third part, sinabi sa ano kasi, hindi yan buo kasi, hindi yan buong mundo. Third part lang yung in-specific sa Book of Revelation na yun lang yung tatamaan ng judgment ng Diyos. Wala po, hindi ko alam kung saan, hindi sinabi ni Brother Branham, hindi sinabi ni Brother Richard Gunn na specific kung saang lugar siya. Basta sinabi na lang doon, third part. Yun lang yung nabasa ko eh. Siguro pag meron pang history, then, open naman. Wala na. Wala, hindi nga gumagaling ang oras eh. Oras na eh. Happy ah. Ako daw natapunan ko. Bakit sa trumpet, bakit 1 year pattern, tapos pagdating sa bias is
ano, all. Parehas lang naman yun sa ano eh, parusa ng Diyos eh. Para sa Kasi natin ba judgment at saka wrath of God o nandun at saka judgment? Hindi, yung rat kasi ng trumpet kasi, pwede yung sa yung salot yun kasi bakit meron yung namatay, bakit one hindi ba yung salot? Hindi kasi when we say wrath of God, yun na doon pinuhos yung kabuuang ano ng Diyos, kabuuang galit niya. Judgment pa lang po, hindi niya naman ito kabuuang galit eh. Judgment, ibig sabihin, hindi na judge pa lang yung tao. So, ibig sabihin, parang ito, binibigyan niya pa ng pagkakataon yung tao para, di parang tayo, may paunang judgment tayo, nagaling sa Diyos. For example, pinapalo tayo, may paunang judgment siya para ma-realize natin. Para ma-realize natin. Pero yung sinabi mong wrath of God, talagang wala na dyan. Wala nang pagkakataon na ma-realize ka dyan. Yun yung nasa huli. Kasi ito ba, bigla. Kasi ito na yung pinaka-ano eh. Pinaka-huling judgment ng Diyos. Ay, pinaka-huling quote ng Diyos na impost. Ito na. Then kasunod niya, judgment of nation. Then millennium na. Another na hanggang white judgment. So yun lang yun. Sa mga Gentile at saka Polish Church. Palama. Sa ano ba tawag dito, mula sa 3.5 years, wala pa siyang bias. Wala. Ito ay, nakikita mo Hindi, kasi kung sa bias, diba, sa dito. kasi kung nakapansin mo, hindi ko nagsasabi ng titong bias kasi hindi ko nagkabay eh. Di ba lang dito, siguro sa iba meron siguro bias na. Hindi ko lang alam. Yung sagot ko sa akin, alam ba iba ng trumpet ng bayan? Yung trumpet kasi may message na nagagana. Nagsasalita yung dalawang propeta, makikita nila in their naked eye talaga. Nagagana pa. As well dito rin sa next Great Revelation, sino mangangaral dyan? Eh di 144,000. Pero papatayin din sila. Kiling ka ba 144,000 dito yan? Nakiling ka ba ng prophet sa percent? So anong kaibahan nila? Ganito, ang kaibahan ng bayans, wrath of God yan, galit ng Diyos yan para doon sa mga hindi tumanggap sa Kanya. Pero itong trumpet, may mensahe, may pag-ibig ng Diyos yan eh. Sabihin, may maliligtas dito. Gusto lang niya ipa-realize. Part ng salvation yung Salvation pa rin, yes. trumpet. Yes. Pero doon sa bayans, wala na talagang salvation dyan. Sa akin dito naman kasi may masisave pa naman na sheep group eh. Pero pag sinabi mong wrath of God, Susumpain ng lupa eh. yes, nung nawala yung 144,000, sabi doon, hurt not the oil and the grass yata yun, grass. Kasi may natitira pa. Ano yung sabi ko, huwag papahamak yun? Huwag mong papahamak yung mga servants of God. Kasi, hindi pa sila nawawala eh. Kailan nawawala? Pag namatay na sila, pag pumasok na yung tribulation, yung Armageddon, doon na. Paano yung... Focus tayo dyan sa Mayals. Mayroon bang Mayals dito? Revelation 12 Roman. Ano Revelation 12 Roman? Ang Revelation 12 Roman, dito sabay naman sila sa ship Sabay group eh. sila. Oh, hindi naman pwedeng mamatay yung 12 Roman, sasarado sila sa Petray. Sila sa Petray. Pero bakit may papasok pa sa millennium kung lahat dyan pinasok ng Diyos ang wrath of God, patay lahat, di Ang ba? sabi ko nga sis, Nakatago sila. yun na nakalagay sa Bible na basahin mo. Yung the 7 Mayals, diba, bubuhos ng Diyos yung galit niya. Pero nadidig So sa after ng Hindi ko para doon sa ligtas ha. may ano pa, meron pa. Hindi talaga Pag sinabi ng bayan, sa wrath of God doon sa mga hindi tumanggap sa kanya. Isi-save talaga sila ng Diyos kahit Gimenan. ano pa yung open. Ibig sabihin, yung trumpet hiwalay sa bayans. Tapos yung Eh, ganito yun. Siyempre kay ganyan eh. Hiwalay siya. Kay ganyan. Oh, di ba? Makita mo naman, hiwalay yun. kay Oh, God, doon yung bayan. grabe, huwag dinalagdagan. Kita niyo yung chart? Hiwalay talaga siya. Iba yung bayan, si may trumpet. Diba? So yung outpouring ng 7 vials after the killing of the servant? Ang pouring of the 7 bayan, sa 7 trumpet. Sa 7 trumpet. Sa 7 trumpet. Sa 7 siya. Yung kay God po yun. Yes. 7 trumpet, eh. Ayaw po, hindi ka na kumagano sa break. Ito. Ayan ang pag-sabi sa wrath of God. Hindi, before yan siya. Kita mo Ako before. ng Armageddon. Hindi, ang lagi man eh.
Last na to si Ate Len. Last na. Ano, yung, may dagdag lang ako dun sa ano ni, sabi niya 1/3, may sagot ang N-type to, bakit 1/3? Kasi yung trumpet, di ba, niluhos dun sa, sa Middle East mismo. Ibig sabihin, dun mismo yung 1/3 sa Middle East. So, pag sabing bias, buong mundo, apektado. Pero, kasi nagaganap doon yung yung trumpeting, kaya nasa Middle East. Kasi Nakalagay kasi dito, third part of the earth. kasi nandun yung two prophecies. Ewan ko kung doon talaga ilalagay lahat. Kasi Kasi pag, nandun daw sila eh. Kaya, pag third part of the earth, walang specific kasi. Ewan ko lang kung ano siguro. kasi nasa Middle East. Sige, wala na eh. Wala na, okay.